Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Navotas ang kahandaan ng mga residente nito sa anumang kalamidad sa lugar sa pamamagitan ng paglabas ng geohazard map. Si Julius Disamburon ang ating tagapagbalita. Lalo pang palalakasin ng pamahalaan ang pagbibigay impormasyon nito hinggil sa dapat gawin tuwing may kalamidad. Hindi lamang bagyo o tsunami dahil pati ang lindol anumang oras maaaring mangyari. Bukod sa pakikiisa sa mga disaster drills and trainings, inilabas na din nila ang geohazard maps na makakatulong para malaman ang mga lugar na delikado sa pagbaha o pagguho ng lupa. Actually, yan po yung kahit papano kinatatakutan po natin dahil yung mga bagyo, every year nararanasan po natin yan. Yung high tide, alam po natin kung kailan darating rin po. So, at saka yung mga yan, na-predict po natin. Pero yung lindol, bagamat naramdaman na natin, hindi ganong kalakas. Pero yung studies nila, namaan tayo ng 7.5 or mas malakas pa po doon. Medyo delikado nga yung Metro Manila. Pinapaintindi natin kung ano yung mga epekto, ano yung mga dapat gawin. Dahil hindi mo naman alam kung kailan darating po yan. Duck, cover and hold position ang dapat ikintal sa isipan ng bawat isa. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, kung may sapat na kaalaman at paghahanda, maiiwasan ang malaking epekto ng sakuna. Preparedness ay dapat involved ang lahat. Kami naman sa PHIVOLCS ay mag-a-assist sa mga gagawa, but we will have our own activity. Kami mismo sa aming opisina ay nag-earthquake drill din at nagsasimulate kami na mag-operate ang aming opisina kahit sa labas ng building. So, sana po lahat ng ahensya ay nagkakaroon din ng ganong simulation. Lalong-lalo na sa bahay kasi kalahati ng ating oras ay mostly sa bahay. Maraming handa, mas kukonti ang ating pagre-respondihan kung sakaling dumating man yung tunay na mga paglindol. Malaking bahagi ng Navotas paligiran ng tubig kaya anumang oras may banta sa pagtaas nito lalo na kung high tide. So dapat mas naiintindihan po natin kasi iba-ibang lugar, iba-iba yung magiging epekto. Since dito sa Navotas ay tabi tayo ng dagat at ilog at medyo malambot yung lupa. So iba yung pwedeng mangyari dito. Parang bababa po yung mga gusali. Kapag may sama ng panahon, alerto na ang mga lungsod sa Kamanava dahil madalas ang mga mabababang barangay nito ay nalulubog. Importante din ayon sa opisyal ang sapat na koordinasyon sa ilang ahensya ng gobyerno tulad ng Pag-asa, MMDA at NDRRMC upang agad silang makaresponde sa mga apektadong residente. Sa paglabas ni Bagyong Glenda at sa pagpasok ng panibago pang mga bagyo, tutugon sila sa adhikaing zero casualty. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.